Editorya ni Benji Alejandro. Mga kaabante, kahapon, Mayo at 13 de Mayo, isang eksena po ang hindi inaasahan ang sumabog sa loob ng Senado. Habang nasa kustodiya si Senador Bato de la Rosa, matapos ibasura naman ng Korte Suprema ang kanyang apela laban sa arrest warrant ng International Criminal Court, bigla pong nagkaroon ng putukan. Nalagay ho sa panganib ang buhay ng mga senador, mga empleyado at iba pa mga bisita na naroon at mga mamamahayag. Siyempre, ganun na rin ho yung mga security personnel at iba pa mga empleyado, mga support personnel. Kasabay nito, dumating pa ang impeachment complaint, yung articles of impeachment mula sa Kamara. Tila nagsabay-sabay po ang unos, ang bumagsak po dyan sa bulwakan ng kapangyarihan, bulwagan ho ng kapangyarihan. Ang tanong, nasaan ho si Senador Bato? Ang pinakaulihong impormasyon ang sabi po ng ating DILG Secretary, ligtas ang naturang senador. Meron din hong photo na pinalabas si Attorney Torion, ang abogado ni Senador Bato, na nandun sila sa Senate premises. Ngayon, bakit nagkaroon ng putukan sa isang institusyong inaasahan nating ligtas at marangal? Nang bumalik po ang ilaw, nasa live stream na si Senate President Alan Peter Cayetano. At sinabi niya, the Senate is allegedly under attack. Ayun the Senate is allegedly under attack. Hindi lamang po ito sa pinangseguridad ng nakataya rito, kundi pati na rin po ang kredibilidad ng ating mga demokratikong institusyon. Kapag mismong Senado po na dapat ay haligi ng batas at kaayusan, ay nagiging entablado ng kaguluhan, ang mensaheng ipinadadala nito sa taong bayan? Ang Senado ay dapat maging simbolo ng hustisya, hindi pugad ng karahasan. Mga kaabante, ang pangyayaring ito ay dapat magsilbing babala. Ang anumang kaguluhan sa loob ng bulwagan ng kapangyarihan ay direktang tumatama po sa ating palabigasan, sa atin po namang kabuhayan, sa ating kinabukasan. Kung ang Senado ay nagiging larangan ng putukan, paano pa natin maaasahan na ipagtatanggol nitong interes ng ordinaryong mga mamamayan? Ang hamon sa mga otoridad, malinaw, tukuyin ang may pananagutan. At salamat naman at meron ng nasa ganyang direksyon na mag-iimbestiga. Ipaliwanag ang nangyari at ibalik ang tiwala ng publiko. Dahil kung ang Senado mismo ay nagiging larangan ng gulo, baka ang tunay na tanong ay hindi lang kung nasaan ang senador, si Senador Bato, kundi nasaan ang hustisya para sa bayan o sa pangkaraniwang mga tao. Good morning! Editorya ni Benji Alejandro.